At ito na po nakalagay sa aking dashboard guys. Wow, 7,000 pesos agad ang in-approve sa akin ng PXT guys. Mula 1,000 pesos hanggang 7,000 pesos ang maaari ko raw hiramin. Hi guys, magandang araw po sa lahat. Maligayang araw po ng Linggo, February 2, 2025. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Sa video pong ito ay i-review ko po sa inyo ang isang online lending app na ito. Ang pangalan po ng ulan na ito ay PXT Loan. Ni-request po ito ni Sir Sherwin Quanico Golfang. Ito po ang kanyang comment guys oh. Solid viewer po. Pa-review po ng PXT Loan app po. Thanks. So shout out po sa inyo Sir Sherwin. Ito na po ang request ninyo. Pagkatapos kong nabasa ang comment ni Sir guys ay ni-research ko agad ito. Okay naman po siya guys para sa akin kung ikumpara natin sa mga naglalabasang mga ula ngayon. 12.6% lang po ang service fee sa isang buwan at wala na daw pong interest guys. Wow! So we'll see. Baka sa first loan lang po ito guys, pero wala naman pong sinabi na first loan lang po. Ano na naman kaya ang sistema sa pag-apply dito? Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito guys dahil ituturo ko po sa inyo at ipapakita actual ang aking pag-apply. Bago po tayo magsisimula, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga reviews, mga tutorial video na i-upload sa aking channel. So let's go! Ito panoorin nyo. So ayan po guys, ang una po natin gawin ay dadaan muna tayo sa Play Store para i-download ang app ng PXT Loan. At dito sa search bar, i-search natin PXT. So ito po yun guys, PXT Loan, online loan. At ang company name po nito guys ay PXT Lending Investors Incorporated. So ngayon guys, i-install na natin. At ayan po, installing na po siya. At ayan po, installed na po. So ngayon, i-open na natin guys. So hindi ko na lang ito basahin itong permissions guys. I-click ko na itong maliit na box para malagyan ng check. Then i-click itong agree. At ito na po, may nakalagay na maximum loan amount is 100,000 pesos. So ngayon, i-click ko na itong apply now. And then ilalagay ko na dito ang aking active mobile number. And then pagkatapos kong malagyan, i-click ko na itong send para ma-verify ang aking cellphone number. At ayan po, may na-receive na po akong verification code. Ilagay ko na dito. And then i-click ko na itong login. I-click natin itong allow. And then binalik po ako dito. I-click ulit itong apply now. I-click ko lang itong allow. To enhance your application success rate, please make sure to grant the necessary usage permissions. Follow these steps. So, i-click lang natin itong confirm guys. So, dadaan pa pala tayo sa ating settings guys para sa usage access. Hanapin natin dito ang PXT. So ito na po guys, i-click na natin itong PXT Loan. And then i-turn on natin itong Permit Usage Access. And then balik po tayo doon sa dashboard. And then i-click na naman ulit natin itong Apply Now. At ito na po yung mga basic information na hingiin ng PXT sa atin. So una nating pagpilian guys ay itong Usage of Loan, kung saan natin gagamitin ang pera na ating i-loan dito. So may mga pagpipilian po tayo dito guys. So ang pipiliin ko po dito guys ay itong business capital. Next po ay ang ating education background. Kahit ano na lang ay ilagay natin dito guys, hindi naman ito nanghihingi ng mga proof. So ang pipiliin ko po dito ay itong professional diploma. Dito sa marital status, dahil single po ako, unmarried po ang pipiliin ko. Number of children, 0. At dito sa residence guys, if fast forward ko lang guys kayo na lang po mamimili sa inyong mga lugar
Next po ay residential ownership. Kapag mag-apply po tayo ng mga lending guys, lalo na kapag online tulad nito guys, ang pipiliin po nating residential ownership ay itong owned or parental ownership. Iwasan natin ang paglagay ng rent. Kahit nagre-rent tayo, ay owned pa rin ang ilalagay natin. Tulad ko guys, kahit nagre-renta ako dito sa aking tinitirhan, ay hindi po ako naglalagay ng rent kapag nag-a-apply ako ng online lending app. Hindi man din yan sila naghahanap ng proof. So ang pipiliin ko dito guys ay itong parental ownership. At dito sa baba may contact information pa pala tayong fill upan. Tulad po ng ating email address. Magagamit daw itong ating email address guys para sa ating offline withdrawal. Next po ay ang ating Facebook or Messenger username. Pero optional lang ito guys, pwede natin lagyan, pwedeng hindi. Pero para sa akin guys, nilagyan ko na lang. Next po ay itong Viber phone number. Pero optional lang din ito guys. Hindi ko na po nilagyan ito. Next po ay ang ating backup of phone number. Optional lang din, pwede nating lagyan, pwede ring hindi. Pero sa akin, nilagyan ko lang. And then, pindutin na natin itong continue. Next page po ng form guys ay gusto malaman ng PXT ang ating job information. Una po dito ang ating industry category. Pindutin na natin itong please select. At may pagpipilian po tayo dito guys. Dito naman sa ating job information guys, lalo na't online yung lending na ating ina-applyan, yung mga hindi nangihingi ng ating mga job information proof, ay kahit ano na lang po ang pipiliin natin dito. Para sa akin guys, ang pinili ko po dito ay itong self-employed. At kapag itong self-employed ang pipiliin natin guys, ay di na natin kailangan pang fill upan itong company name, working experience, payday, monthly income, company address, at itong detailed address. Diretso na po siya dito guys. So, pindutin na lang natin itong continue. So, dito na po tayo sa emergency contact or sa ating mga contact reference. So, 5 contact reference ang kailangan ng PXT guys. At kailangang ilagay natin dito sa pinakauna ay contact info ng ating father or ng ating mother or ng ating brothers and sisters o ng ating asawa. At dito sa pangalawang contact guys ay ganun pa din. So yung dalawang mga contact info guys ay ang ating mga personal reference contact po yan. At dito sa pangatlo, pang-apat at pang-5 ay ang ating mga additional reference contact na po. Pwede na nating ilagay dito ang contact info ng ating supervisor or pwede ng ating colleagues or kasamahan sa trabaho. Ang ating friends, ating classmate, pwedeng ating relative, or pwede na rin ang contact number ng ating kapitbahay or ng ating neighbor. At ang pinili ko po ditong contact person dito sa una ay ang contact ng aking papa. At kailangang nakasave na po sa ating phone book ang mga contact info na ilagay natin dito guys. And then ito na lang po ang pindutin natin para makuha yung mga contact info nila na nakasave sa ating phone book. So ang nilagay kong contact info dito sa una guys ay contact info ng aking father. Dito sa pangalawa ay sa aking kapatid. At dito sa pangatlo, pang-apat at pang-5 ay yung mga contact info ng mga kaibigan ko. So di ko na lang ipapakita sa inyo guys, for security purposes lang po. So ngayon tapos ko na pong na-fill upan, pinindot ko na itong continue. So next po ay ang ating identity authentication. So dito sa una may face recognition na po tayo guys. Magsi-selfie na po tayo. So i-click ko lang itong may camera icon. And then i-click ko lang itong while using the app. At ayan po, nagsimula na po akong nag-selfie. Sundin lang natin itong may mag-pop up na mga instructions dito sa taas guys. At kusa lang po itong magka-capture. At ayan po, verifying na po siya. At ayan po, nakalagay na po ang aking mukha dyan sa may bilog. Next po ay type of document to submit. I-click lang natin itong may arrow dito sa gilid sa box para makapili po tayo ng mga valid ID. So ito po yung mga valid ID na tatanggapin ng PXT guys. UMID, passport, driving license, SSS, PRC.
postal ID at national ID. So isa lang po ang kailangan nila dito. So ang available sa akin guys ay itong driver's license. So pindutin ko lang ito. Pindutin na natin itong may camera icon para pipicturean na ang aking valid ID. So nakaganyan ang posisyon ng aking valid ID na pinicturean ko guys. Next po ay pindutin na natin itong may bilog. At ayan po, automatic na pong nakalagay dyan sa mga box guys ang mga detalye na nakasulat sa ating valid ID. Tulad po ng ating ID number, ang ating pangalan, ang ating apelido, ang ating middle name, kasarian at ang ating date of birth. At kung may mga maling spelling po na nakalagay dyan guys o maling information, ay pwede pa nating i-edit yan. At kapag okay na po, i-click na natin itong continue. At ito na po ang next guys, certification. Basahin muna natin itong note dito guys. So, the personal information you will fill out in your application will be kept confidential and will only be used for loan credit evaluation. So ngayon guys, i-click na natin itong submit. Submitted successfully. Your loan application has been submitted. Keep your phone on while your loan application is under review and you can withdraw your money after approval. So under review pa daw ang ating application guys. So i-exit muna natin ito. At ayan po, under review pa po ang nakalagay sa ating dashboard. At may note pa nakalagay dito sa baba guys. Please wait patiently. The approval result will be given within 12 hours at the latest. So 12 hours daw po ang pinakatagal guys bago ang result sa ating application. Pero mga after 5 minutes guys, may na-receive na po ako na text na approve daw ang aking application. So ngayon i-open natin ulit ang aking PXT account. At ito na po nakalagay sa aking dashboard guys. Wow! 7,000 pesos agad ang in-approve sa akin ng PXT guys. Mula 1,000 pesos hanggang 7,000 pesos ang maaari ko raw hiramin. Kaya lang 30 days lang po ang loan period. At 15 days lang po ang per term. So okay lang naman kaysa yung ibang mga ula guys na 7 days lang. At dahil first time pa natin dito guys, itong 2,000 muna ang hihiramin ko. Dahil baka ma-scam na naman ako dito. May phobia na talaga ako sa mga ganitong ula guys. So susubukan ko itong ipagpatuloy guys. At ayan po, 2,000 pesos po yung loan amount na pinili ko. I-try natin pindutin itong may arrow guys. May dalawang term pa pala tayong pagpipilian. 30 days at saka 15 days. So halimbawa itong 30 days yung pipiliin ko. So ngayon guys, pindutin na natin itong withdrawal. Parang kinakabahan yata ako guys ha. So ito na po guys ang loan details. Dito na po tayo magkaalaman. Ito na po ang repayment plan guys. Magre-review na tayo. So ang loan amount na pinili ko ay 2,000 pesos. At ang loan term na pinili ko ay 30 days. At 2 beses po yung babayaran guys. Tag 15 days po ang namagitan. At ito na po ang service fee guys, 252 pesos. Kung i-compute po natin ang 2,000 pesos into 12.6% ay tama po guys, 252 pesos po ang result. So tama po yung sinabing 12.6% po ang service fee. At ito na po ang repayment schedule guys. At dahil February 1 po akong nag-apply dito, at dahil tag 15 days ang term, ang first repayment schedule ko ay ngayong February 15. At ang second repayment schedule ko po ay sa March 2. At tag 1,000 pesos lang po ang per term guys. So wala pong interest na nadagdag. Legit po siya guys na walang interest na nadagdag. Service fee lang po talaga nga 252 pesos. Pero walang binanggit dito guys kung ibabawas ba sa ating niloan itong service fee na 252 pesos. Pero parang ibabawas yata guys dahil wala namang nadadagdag sa 2,000 pesos nating hiniram sa ating repayment amount. Okay, bahala na. Malalaman din natin yan kapag madidisburse na po ang ating pera na ilo-loan dito. So itutuloy ko ito guys. So ang next natin gawin guys ay pipili muna tayo ng withdrawal method. Kung saan natin gusto ita-transfer
ang pera na ilo-loan natin dito. So i-click na natin itong may arrow dito sa gilid guys. So may dalawang withdrawal channel po tayong pagpilian guys. E-wallet at bank card. Kapag itong e-wallet ang pipiliin natin, ay i-click na natin itong add e-wallet. And then i-click na natin itong may arrow dito sa may e-wallet name para makapili po tayo ng e-wallet. So ito lang po ang mga e-wallet guys na pwede nating pagtransfera ng ating pera na utangin dito sa PXT. GrabPay, GCash at PayMaya. At kapag bank card naman ang ating pipiliin, ito po yung mga bangko na kapartner ng PXT. Pindutin na natin itong may arrow dito sa bank name. So ito po yung mga bank account guys na pwede nating pagtransfera ng ating pera na utangin dito sa PXT. So sa akin guys ay ang GCash po ang pipiliin ko. So dito po ako sa e-wallet. And then pindutin ko itong arrow. And then pindutin ko na itong GCash. So ngayon ilagay ko na dito ang aking GCash number. And then pagkatapos kong malagyan ay isulat ko ulit dito sa pinakababa. And then pipindutin na natin itong confirm. And then i-click natin itong GCash number na nakasave na. At ayan po, may nakalagay na po sa ating withdrawal method. So next natin gawin ay pindutin natin itong may maliit na box para malagyan ng check. And then pindutin na natin itong withdraw money. So this is it. Ito na talaga ang final result ng ating application. So kailangan pa natin i-confirm ang ating loan information. Nag-send ng 6-digit verification code ang PXT sa ating mobile number na inirehistro. At kapag may na-receive na po tayong verification code, ilagay na natin dito guys. At ayan po, may na-receive na ako. And then i-click na natin itong confirm. At may nag-pop up guys, loan success. The withdrawal operation is successful. Your loan will be credited to your account as soon as possible. So ngayon guys, i-click natin itong confirm. At ito na po ang nakalagay sa ating dashboard guys. Remittance in progress. So basahin muna natin itong note dito na nakalagay guys. The system is on remittance. Please wait patiently. If the payment fails, you can log in the app to apply for re-remit. So kapag failure daw guys or nabigo ang disbursement guys, walang pumasok sa ating account, ay pwede daw tayong mag-login ulit sa PXT app at mag-apply daw ulit for re-remit. At sa akin guys ay hindi pa umabot ng 3 minutes ay nag-text na po yung PXT sa akin na na-disburse na daw po o na-transfer na daw po yung pera na niloan ko dito. Kasabay po ng pag-notify ng GCash sa akin guys. Ito po yun guys may pumasok na daw na 1,748 pesos sa aking account galing po sa Skypay. So ito na po yung galing sa PXT guys. So binawas po talaga yung 252 pesos na service fee sa ating niloan guys. So okay lang po yun, wala namang interest na dinagdag eh. At ito na po ang nakalagay sa aking dashboard sa aking PXT account. May total repayment amount na po na nakalagay na magjuju ngayong February 15. So aabangan nyo lang po ang iba ko pang review nitong PXT loan guys. At aabangan nyo rin po guys kung paano ko po ito babayaran ang aking niloan dito. At malalaman din po ninyo sa sunod kong mga review o kapag mag-reloan na po ako kung talagang wala pa rin bang interest. So yun lang po guys. So that's all for today guys. Don't forget to like and share this video para may idea din po ang iba. At paki-follow na rin po sa aking Facebook page guys. The same profile name and the same profile pic lang po dito sa aking YouTube channel. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga reviews. Bye! God bless us all!